Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga OFWs natin dyan, mga heroes. Hello, hello, hello. And also sa mga audience ko dito sa Pilipinas, hi, hello, and shout out na rin sa inyo. Okay guys. Pag-uusapan natin itong kumakalat ngayon na balita, trending ito ngayon sa social media, sa Facebook, sa YouTube. Ito ngang Made in Malacanang na movie, nag-opening na. At itong katips rin yung Karival na movie sa Pinklawan, Dilawan, okay, sabay-sabay nila itong inilabas sa theater ngayon. Hindi magpapatalo, okay? Ngunit nakakatawa nga ito, guys, kasi sinabay pa nila, so klarong-klaro kung anong movie yung pinanood, okay? So yan ang itatalakay natin ngayon, okay? Pero bago natin yan itatalakay, guys, please i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Itong mga balita natin tungkol na rin kay this is in relation to President Bongbong Marcos na administration, okay? Kaya ito nagsilabasan itong mga movie na ito. Okay, so guys, like and share, sabay-sabay tayo. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-follow rin itong Facebook page na ito. And sa YouTube rin, i-subscribe para lagi kayong updated sa mga balita natin. Ready? Sabay-sabay tayong i-follow at i-subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Okay. Naka-follow and subscribe na ba sa Donmar TV? Thank you very much. Punta na nga tayo dito sa movie na Made in Malacanang. I was dying inside. It's Coreno. Okay. Alam nyo, no, kahapon nag-trending ito sa social media. Grabe. Yung talagang mga Pinklawan, Dilawan at yung mga Marcos loyalist nagdidebate na sa social media. So, ayan, nakangiti si Presidente Bongbong Marcos, okay? So, itong mga movie na ito, nagsilabasan ito ngayon dahil nga ang presidente natin ngayon ay Marcos, no? At tayo naman dito, mga audience ko dito, most especially are loyal naman tayo sa ating Pangulo. Ngunit, ito yung nangyari. Yung in-adjust ko na yung volume ng mic ko kaya medyo malakas, ha? Okay. Ngunit, may nagsasabi na meron yung kasi mga Pinklawan, Dilawan sa social media ngayon, ipinakalat nila na ito raw Made in Malacanang ay ano raw, gawa-gawa lang daw ito ng istorya para yung history raw natin ay marirevise. Yan ang mga ipinakalat nila, no? Dito naman sa katips na movie, ito yung version nila na ito raw yung tunay na mga pangyayari. Isinabay ito sa Made in Malacanang na movie. Iwan ko ba kung itong movie na ito, hindi naman ako interesado. Yung movie na katips, maraming nagtatanong nga, even my friends told me na, ano ba itong type of movie ito? Ipinalabas na ba ito noon at ngayon lang isinowing nila sa theater o ngayon lang to ginawa nila kasi meron itong Made in Malacanang na inilabas, di ba? So, bakit isinabay pa, no? Hindi nila binigyan ng tsansa itong Made in Malacanang na na magpalabas muna sa theaters sa Pilipinas, tapos mga ilang months ito namang katips, di ba? Isinabay pa talaga. Ngunit ang nangyari, no? Nako-compare tuloy sa theater. Nako-compare. May mga netizens tayo na nag-post, ang dami sa social media
na yung sa cinema, like for example, sa Cinema 1, nagpipilahan talaga yung Made in Malacanang. Sa Cinema 8, yung Katips, walang pumila. Nakita tuloy na kung sino ang mas tinatangkilik ng tao. Nakikita, punong-puno yung kay Darrell Yap, Made in Malacanang. Actually, itong Made in Malacanang, guys, is a story of the family of Presidente Bongbong Marcos. Ito ay kwento tungkol sa EDSA Revolution 72 hours before sila, ito yung mga last 72 hours bago sila napatalsik sa Malacanang. Ayan. Hindi ko pa nga nakita kasi bising-busy ako sa kahapon dito sa bahay kasi nagpa-install ako ng aircon, no? Ngunit, ayan nga, pagkita ko sa social media, ito na ang naglabasan na, nagtitrending na. So, ngayon, klarong-klaro, ang mga lumabas na mga balita ay talagang talo itong Katips when it comes to viewership. No? Ang dami talagang nanonood ng Made in Malacanang. Ngunit itong Katips, wala, nilangaw. Okay? May pruweba tayo dyan. May nakita pa akong video na I think it is a premiere, no? Pati yung director ng Katips, yung hindi ko familiar yung director kasi raw yun, magaling raw yun na director at familiar raw. After yung nag-end credits na, tapos na yung movie ng Katips, wala talaga tao, guys. Konti lang sila. Sumigaw. I think correct me if I'm wrong, sumigaw yung director right after that. So, sabi, I think the director ba yun o siguro tauhan ng Katips na movie. Pero I think it's the director, no? Nagsigaw siya, sabi niya, parang ang sigaw niya ay stop daw history revisionism o parang mga ganun ba. Pumalakpak yung mga tao. Yeah! Sabi ko, kayo lang man ang pumalakpak diyan. Ngunit itong Made in Malacanang, ang daming tao nagsiksikan talaga sa first day, no? Iwan ko bukas kung anong mangyayari diyan. Talagang dadami pa yan. At itong mga netizens, no? Grabe, may inilabas talaga yung seating capacity ba? Seating capacity ng Made in Malacanang at seating capacity ng Katips. Kinumpare talaga. Makikita mo kasi i-darken lang nila ng red yung na-occupy na space. Ito naman, sa Katips, meron din, ipapakita ko sa inyo, ito. Bang! Ayan. Yung nandito, nasa left, sa left side ko, Made in Malacanang yan. Yung mga naka-red dyan, that means that is fully occupied. Punong-puno na yan. White seats are available. Meaning, hindi pa yan nag-start So, yung nasa white, siguro wala pang umupo dyan dahil as we experience, no, yung sa cinema, wala masyadong umupo basta nasa unahan, di ba? Kasi sobrang malapit. Ayan. Yan ang sa Made in Malacanang. Itong sa right ko, Cinema 4. Ito yung Katips, Cinema 4. Ayan. Halos puro puti. Was na inside. So, ayan. Tingnan nyo. Halos puti na ang makita. Itong sa Made in Malacanang, pulang-pula. Daming nanonood. Dito, konti lang yan. Cinema 3 and Cinema 4. So, hindi ako nag-post nito Netizens, okay, nag-comment sa isang Made in Malacanang post na yan, ipinakita. Ebidensya yan. Hindi naman gawa-gawa. So, ito dito
Ito, made in Malacanang. Ang dami. Dito, konti. So, ayan ha. Pinensya yan na wala talagang until now, the Marcoses already unti-unti nang nakikita ang katotohanan. Maraming ang mga videos na lumalabas tungkol kay Imelda Marcos na talagang during the time umiiyak si Imelda Marcos noong giniba ang kanyang bahay, yung kanyang ancestral house. Kawawang-kawawa si Imelda, guys, umiiyak, no? That was the time na talagang pinatikos na nila talaga yung pinaalis na nila yung mga Marcoses dito sa Pilipinas. At ito pa, ito yung si Giselle Sanchez nagsalita na ito ay batikang artista, no? Kilala naman natin lahat yan, Giselle Sanchez, no? Panahon ng mga 90s, sikat itong artista na ito. Siya ang gumanap bilang Cory Aquino sa Made in Malacanang movie. Okay? So, ito yung sinabi ni Giselle Sanchez. Comedian rin ito eh. Pero siya ang gumanap dito bilang Cory Aquino, in which controversial itong scene na nagmamadyong itong si Cory Aquino. Oh? Maraming nagsasabi sa akin noon na totoo raw talaga itong nagmamadyong raw itong si Cory. Hindi ko alam ha. Hindi ko nakita yung full movie. Na-shock talaga ako pagkita ko dito sa si Cory ay nagmamadyong, no? Hindi ko in-expect ito na until now hindi ako makapaniwala na nagmamadyong pala itong si Cory. So until now I'm still researching if totoo ba talagang totoo ba yung storya na nagmamadyong itong si Cory Aquino. Ngunit kayong mga audience ko dito, no? Sana hindi kayo maging bias. I-comment nyo below kung talagang totoo ba itong si Cory Aquino ay nagmamadyong noon. Yung mga especially yung nakaalam dito nung panahon ng 80s, 70s, yung mga na naka-experience ng EDSA Revolution kasi batang-bata pa ako noon. That was 1986. So I am 4 years old. So hindi pa ako, wala pa siguro wala pa akong isip na pagtutukan itong mga ganitong bagay noon, di ba? So kayo, anong masasabi niyo? Totoo ba ito? No? So ni-research ko ito. So itong audience ko dito, pwede din itong gamitin kong research, no? Kung sabihin nyo sa comment kung totoo ba. Okay? So, comment kayo. Tingnan natin kung anong comment ng ating audience. Okay? So, ito yung sinabi ni Giselle Sanchez. Give Marcoses a chance to tell their story. Oo nga naman, tama ito. Because ako, noon, sa elementary days, high school days, talagang tinututukan natin ang buhay ng mga Aquino, yung kanilang mga libro, na napakinggan na natin ang side ng mga Aquino. Diba? Ngayon naman, it's the time na pakinggan rin natin ang side ng mga Marcoses para fair, no? So kayong mga pinklawan, mga dilawan dyan, huwag kayong pumalag. Okay? Let us hear first the side of the Marcoses. Let's watch first this Made in Malacanang bago tayo humusga. Okay? So, ito yung sinabi ni quote-unquote Giselle Sanchez. I had to physically prepare myself. I was 100% sure I will be bashed for performing her character. As an actress, will this be worth it? Now that the coin has flipped, let's give a chance for the Marcoses to tell their side of the story, the way they know it. Isn't it just fair for us to look at both sides of the coin before we cast our judgment? Giselle Sanchez, portraying Cory Aquino in Made in Malacanang, showing August 1, 2022. Para sa akin, tumpak itong sinabi ni Giselle Sanchez.
ang pulot dulo ng kanyang sinabi is dapat, no, let's be fair. Mapinklawan ka man, madilawan ka man, loyalista ka man, PBBM supporter ka man, let's be fair in judging. Tapos na tayong for how many decades, tapos na tayong pinakinggan ang mga Cory Aquino, mga Aquino. Ngayon naman, pakinggan naman natin ang mga side ni na Presidente Bongbong Marcos at nung mga Marcoses na rin, kay Imelda Marcos, Amy Marcos, kasi sila yung nandun sa Malacanang kung ano talaga ang mga nangyayari. Di ba? So, tama ito. Nagsakripisyo itong si Giselle Sanchez, no? Hindi basta-basta ang kanyang role sa Made in Malacanang kasi gumanap siya bilang Cory Aquino. Alam naman natin na sa mga dilawan, piklawan, no? Meaningful itong si Cory Aquino para sa kanila. Tapos siya, si Giselle Sanchez ang gumanap dito. So prepare niya ang kanyang self, no? Na alam niya na mababas siya dito. Pero bakit pinili ni Giselle Sanchez itong role na ito? Na alam niyang mababa siya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi itong si Giselle Sanchez, naniniwala ito sa tunay na nangyari. Okay? Sa tunay na mga pangyayari. Ako din noon, I was a dilawan before. Lahat ng pamilya ko, bumoto kami noon kay Pinoy, no? Yung anak ni Cory Aquino. Bumoto kami noon kasi we believe noon sa akin, sa books, sirang-sira talaga yung mga Marcoses noon. No? Natatakot nga akong marinig yung mga Marcos noon. Ngunit as we grow up, as we grow older, nagre-research tayo di ba? Meron ng YouTube, meron ng social media na you can watch some of the articles, history sa mga Marcoses and sa mga Aquinos. Then, tayo naman ay may sarili tayong, marunong tayong mag-analyze. Tayo rin, nakikinig rin sa ibang tao, no? Sa mga ating mga elder, no? Kinumpare ko lahat. Talagang sabi ko, unti-unting lumabas ang katotohanan. So, some people might not agree with me, no? I respect that. Kung i-bash nyo ako, okay lang yan. Kasi opinion ko yan, okay? So, hindi ako mang-bash sa iba kasi hindi ko ugali yan Ako, pag opinion niya tungkol dyan na pinupuri niya yung mga dilawan, I will respect that, no? Magko-comment lang ako, hindi ako type of person na magka-cancel culture. Wala ako dyan. Sa akin, itong aking opinion ngayon, ako talagang ang paniniwala ko nasa Marcoses na kasi may own analysis ako na may own paniniwala ako. Okay? So, again, dito sa mga audience ko, lagi ko yung sinasabi na hindi ako nagmamakaling dito. Hindi naman ako political expert. Hindi ako kagaya nila Mike Abe nyo. Idol ko yan. Grabe yan. Expert yan mag-analyze. Sa side naman dito ng mga sa mga pinklawan dyan, marami ring mga magagaling dyan mag-analyze, di ba? Yung sa mga mainstream media. Ako, I'm here. Nandito ako para sa mga, nag-represent ako sa mga normal at mga ordinaryong Pilipino. Kung ano yung aming mga reaction, yung aming genuine na comment. So, komentaryo ito ng natural ng ako nga nagkabulol-bulol na nga akong mag-explain sa inyo ng Tagalog kasi ako I'm a pure Bisayan, okay? So, nandito ako para ilahad sa lahat ng Pilipino dito sa Pilipinas, no, ang aking sariling opinion. It might be wrong for you, it might be correct for others, but at least I'm sharing, no? Ito yung opinion ko
nasa sa mga Marcoses ako. Talagang paglaban ko talaga ang Marcoses because I believe na sila yung katotohanan. Okay, sorry for mga mag-disagree sa aking mga pinklawan-dilawan dyan, ha? I'm brave enough to support na sa mga pangyayari ng mga history natin, sinisiraan lang nila ang mga Marcoses. Okay, so yan. Saludong tayo dito sa artista na si Giselle Sanchez. Pareho kami ng pananaw niyan. Okay, so ayan. Made in Malacanang and Katits. Okay? So, manood kayo. Soon, manonood ako. Panoorin ko rin itong Katips, no? Unahin ko muna yung Made in Malacanang at mag-react tayo dito soon sa ating vlog. Okay? So, patuloy natin ipaglaban itong si Presidente Bongbong Marcos kasi ito yung presidente natin ngayon. Okay? Kapag bumagsak ang presidente natin, bagsak tayo lahat. So support our president, no? Magaling na magaling itong si Presidente Bongbong Marcos. Ako, I will always be supporting PBBM and Vice President Inday Sara Duterte and also our former President Rodrigo Roa Duterte sa ating mga vlog. Okay, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Importante ito. And also i-like i-follow at i-subscribe ito sa Facebook at sa YouTube, okay? Donmar TV News Channel, Donmar TV page at Facebook natin, okay? So, follow nyo guys para lagi kayong updated sa tungkol kay Presidente Bongbong Marcos, okay? So guys, see you in my next video. Mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day and God bless everyone.